Ang lakbay sa Naysay ay tinatawag ding o travel essay o travelogue sa Ingles. Ayon kay Seneca, ang paglalakbay at pagbabago ng kapaligiran ay nagbibigay ng bagong sigla sa isip. Travelogue. Nagpapakita at nagdodokumento ng iba't ibang lugar at karanasan. Dokumentaryo, palabas sa telebisyon, bahagi ng panitikan at pelikula. Travel vlogging. Sa pamamagitan ng travel vlog, nabibigyang ideya ang mga maglalakbay tungkol sa lugar na nais nilang ibistahin. Itinaryo, schedule, at repeat. At ngayon ay magbibigay ako ng karagdagang impormasyon at detalye ukol sa lakbay sa Naysay. Bilang isang kabataan, nais kong pumunta sa iba't ibang lugar na may iba't ibang tanawin. Lalong-lalot ng mga lugar na talaga namang tinatangkilikin ng mga turista, mapadayuhan man, o yung mga tao galing doon mismo sa lugar, lumaki at nagkaisip. Hindi ko ginawa ito upang magbakasyon lamang, kundi para malaman kung saan o paano nga ba gano'n ang tawag sa lugar na iyon. Ang aking inuulat ay maaaring halimbawa ng lakbay sa Naysay. Ngayon ay magbibigay ako, ano nga ba ang lakbay sa Naysay? Ang lakbay sa Naysay ay maaaring pumaksa sa tao o mga mamamayan. Okay? Binibigyang pansin dito ang gawi, ugali o tradisyon ng mga mamamayan sa particular na komunidad. Maaari ding maging lakbay sa Naysay ang kasaysayan ng lugar o mga kakaibang makikita dito. Binibigyang halaga dito ang arkitektura, eskultura, anyo, kasaysayan at iba pa. Sa pagsulat, kailangan gumawa ka ng pagtitimbang-timbangin mo ang mga ideya gamit ang paghahambing at pagtatanggi ng mga lugar. At ngayon ay magbibigay ako, ano-ano nga ba ang mga itinatampok sa lakbay sa Naysay? Unang-una sa lahat ay ang kultura o kung ano-ano nga ba ang mga uri ng mga tao. Ikadalawa naman ay ang tradisyon, ano-ano nga ba ang mga pamumuhay ng mga tao. Ikatatlo, eksperyensya ng autor. Ikaapat, kahalagahan ng lakbay sa Naysay. Ikalima ay ang magagandang tanawin na makikita rito. At pang-anim, makikilala ang lugar na itinampok sa lakbay sa Naysay. At ang ikapito ay ang magkakaroon ng maraming kaalaman ang manunulat at mamabasa ukol sa lugar na ito. At ang panghuli, makikilala ang lugar, tao at kultura. Ano-ano nga ba ang layunin na kailangan natin kilalanin sa lakbay sa Naysay? Unang-una sa lahat ay ang maitaguyod ang isang karaniwang lugar na pinuntahan ng manlalakbay. At ikadalawa naman ay gumawa ka ng gabay para sa mga maaaring gawin ng manlalakbay. Halimbawa naman dito ay ang mga daanan, ano-ano nga ba ang mga modo ng transportasyon ng lugar na ito. Ikatatlo naman ay ang magtala ng sariling kasaysayan. Kabilang dito ang espiritualidad, paghihikom, at pagtuklas sa sarili. At ang panghuli ay magsulat, magdokumento ng kasaysayan, kultura at geografiya ng isang lugar sa pinakamalikhaing pamamaraan. Bago dito, ano-ano nga ba ang mga elementong kinakailangan makikita sa mga lakbay sa Naysay, sa pagsulat ng lakbay sa Naysay? Unang-una sa lahat ay ang tema. Ano nga ba ang tema? Ito ay ang sentral o pangkalahatang ideya kung saan umiikot ang mga detalye sa teksto. Ikadalawa naman ay ang anyo at istruktura. Dito inilalahad ang anyo, dito inilalahad ang maayos at logika na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang makatulong sa mamabasa na maunawaan ang akda. At ikatatlo naman ay ang kaisipan. Ito ang mga ideya na naibanggit na nagpaugnay at nagpalinaw sa tema. At ikaapat naman ay ang wika at estilyo. Dito inilalahad ang uri, antas at estilyo na sa pagkagagamit ng wika na nakakaapekto sa pag-unawa ng mamabasa. At ang panglima naman
ay ang larawan ng buhay. Dito inilalahad sa bahaging ito, inilalarawan ng buhay sa masining at makatotohanang paglalarawan, pagsasalaysay. At pang-anim naman ay ang damdamin. Sa akdang ito, dito ang kanyang damdamin ay magbibigay kaugnay at kawastuhan. At ang panghuli ay ang himig. Dito, nagpapahiwatig ang kulay at kalikasan ng damdamin. Maaring masaya, nananabik, namamangha, at iba pa. Ano-ano nga ba ang hakbang sa pagsulat ng lakbay sa Naysay? Unang-una sa lahat ay ang pagsasaliksik. Ikadalawa naman ay maging bukas ang isip. At ang ikatatlo naman ay ang magtala. Ikaapat, maging sistematiko. Ikalima naman ay maging interesado. At ang panghuli ay maging palakaibigan. Yun ang mga impormasyon na naibabahagi ko at ngayon ay magbabahagi si Pards ng karaniwang sitwasyon sa paggagawa ng travelog. Simulan mo, Pards. Okay, travel vlogging. Lahat naman tayo dito nakapanood ng video about mga travel sa iba't ibang lugar. Diba? Sino hindi nanonood? Halos lahat dito, diba? Yes. Like, yung mga yung mga foreigners pumunta dito sa Pilipinas para i-try yung mga pagkain, mga putahe. Mekos. Oo, yun eh. yun yung example ng travel vlogging. Tinatry nila. After nila, yung pinagkaiba ng travel pati travel vlogging is, yung travel vlogging, pinapakita nila yung mga naranasan nila sa ibang lugar sa pamamagitan sa pag-video na sa sarili nila. Pinapost nila yun para malaman ng mga tao about sa iba't ibang lugar, about sa anong magandang tahan doon. Sa travel vlog naman is like tayan. Mayroon silang libro na sinasulat nila doon about mga karanasan at mga naging experience nila doon sa lugar na yun. At mga pagkain, mga nakain nila at mga iba pa. Balik sa list na. Maraming salamat at paalam. Paalam. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbibigay ng pagkakataon sa amin at kay Pards na maging bahagi ng inyong ulat. Sana ay makatulong ang mga impormasyon na naibahagi ko at naibahagi na kay Pards at nagdulot ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat at lalong-lalo na kay Ginang Sinalin.